Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial and Facebook RJ Enseñado. So for today's video ay may another 10 items tayo para sa College Entrance Test Math Reviewer, ayan, 2026. So sana napanood nyo na simula part 1. So number 51 to 16 na tayo. Pwede ito sa UPCAT, UPSET, USTET, ASET at iba pang mga college entrance test. Okay, kaya kung nagre-review kayo sa college entrance test, panoodin niyo po simula umpisa, part 6 na tayo. Okay? So nandiyan sa description yung link ng playlist ko. Okay, so bawat slide i-post niyo muna, try niyo sagutan bago panoodin ang aking solution. Let's start. Number 51. Which of the following cannot yield an odd integer when divided by 10? So cannot yield, no? So magkaroon lang tayo dito ng trial and error lang tayo dito. Pili lang tayo ng mga numbers dito sa condition natin. Tapos kailangan kapag may example tayo na add integer dito sa mga conditions, so hindi yun yung sagot. Ang hinahanap natin ay cannot. Ibig sabihin kahit anong i-substitute natin dito sa mga condition, hindi tayo makakakuha ng add integer when divided by 10. Okay, so isa-isayin natin. Letter A, the sum of two odd integers. So, pwede tayong makakuha dito ng odd integer kapag dinivide sa 10. Example kapag naging 30 Kapag naging 30 divided by 10 equals na yun sa 3. Ang 3 odd integer na to, di ba? O hanap tayo ng dalawang number na pag inad natin ay 30 na odd integers. Di ba? Pwede na. 11 plus 19, no? Parehas odd integer. Pag inad yan, 30. 30 divided by 10 is 3. So, odd integer. So, ibig sabihin, mali ito kasi ang hinahanap natin cannot. So nakakuha tayo ng odd integer, so mali na ang letter A. Next, the product of two prime numbers. So malamang pwede rin tayong makakuha dito ng 30. Or pwede 10. Ayan, 10. Kasi two prime numbers, pwede 2 times 5. Parehas prime number ang 2 at 5. Pag minultiply natin yan, 10. Tapos pag dinivide natin sa 10, ang 10 divided by 10 equals 1. Ayun, odd integer ulit siya. So ibig sabihin, mali pa rin ang letter B dahil ang hinahanap nga natin ay cannot. Okay, so next numbers, letter C, the product of two odd integers. Malamang ito yung sagot. Kasi odd integers, numbers ending in 1, 3, 5, 7, 9. Hindi tayo makakakuha, kahit anong pagpartnerin natin dito, hindi tayo makakakuha ng 30 or 10 or 50. Yun yung mga product na pwedeng i-divide sa 10 na ang magiging sagot odd integer. So kahit anong pagpartnerin natin na number dito sa 1, 3, 5, 7, 9, hindi tayo makakakuha ng may 0. Okay? Kasi 5 lang yung pwede sa ano no? Kaso 5 times 5, 25 no? Pag multiply sa 1, sa 3, 7, 9, hindi makakakuha ng even. Kung merong to sana na pwedeng i-partner sa 5, kagaya na itong prime number, merong prime number na 2. Kaya nakakuha tayo. Kaso dito sa product of two odd integers, hindi tayo makakakuha dyan ng product na 10 or 30, kaya ito na yung sagot natin. Cannot yield an odd integer pag dinivide sa 10. Letter D, the sum of 3 consecutive odd integers. So, pwede tayo makakuha ng 30 dito, no? Sum of 3 consecutive odd integers. Paano natin makukuha yung 30? Pwede na yung 9 plus 10 plus 11. 9 plus 10 plus 11, 30 na yon. O, pag dinivide natin sa 10, edi 3 na yung magiging sagot, which is odd integer. So, dahil may example tayo na nag-equal sa odd integer, ibig sabihin, mali na ang letter D. So, the correct answer is letter C. Number 52. Which of the following describes the values of x for which 16 minus x squared is greater than or equal to 0? So kunin muna natin yung critical values nito, tapos lagay natin sa number line. Kailangan natin ng critical values dito kapag nagsasolve ng quadratic inequality. So 16 minus x squared is greater than or equal to 0. Factorable ito. Gamitin natin yung a squared minus b squared, equal yan sa product ng sum and difference, a plus b times a minus b. Okay? So pag in-apply natin yan, ang 16, pwedeng isulat ng 16 as 4 squared and then minus x squared greater than or equal to 0. I-factor natin. Factor natin, magiging itong 4 plus x and then times 4 minus x is greater than or equal to 0. Para makuha yung critical numbers, gawin muna natin equals. 4 plus x times 4 minus x is equal to 0 and then equate each factor to 0. 4 plus x equals 0 and then 4 minus x is equal to 0. So therefore, ang x dito, subtract 4 to both sides, x is equal to negative 4. Ito yung isang critical number natin, negative 4. And then, for the other one, put x to the other side, so we have 4 is equal to x. So therefore, another critical number, x is equal to 4. So ito yung
x is equal to 4, meron tayong tatlong regions na itetest para sa solution natin. Negative infinity hanggang dito sa negative 4. And then we have negative 4 up to 4. May bracket yung mga endpoints kasi may equal dito. So tapos 4 to positive infinity. So itest natin alin dyan ang magiging greater than or equal to 0 pag kumuha tayo ng number dito. So mag-test lang tayo isa-isa. So i-try natin dito negative 5. Etong dito sa kabila sa pagitan 0 na lang. Tapos dito naman gawin natin positive 10 na lang, 10 para maiba. Alin dyan ang magto-true pag sinubstitute dito, yun ang magiging answer natin. So kapag negative 5, we have 16 minus x is negative 5 squared. Ano magiging sagot dito? 16 minus negative 5 squared, 25. So greater than or equal to 0 ba siya? Mali, no? Kasi 16 minus 25, negative 9. Negative 9 ay not greater than or equal to 0. Less than dapat. So ibig sabihin, mali itong part na ito. So negative 4 to 4. So pag ginawa nating 0, 16 minus 0 squared is greater than or equal to 0. Okay, true ito. 16 minus 0, that is 16, greater than or equal to 0. Check. So therefore, ito na yung magiging sagot natin, negative 4 to 4. That is letter C. Ayun, negative 4 to 4. Ayan, simula dito sa negative 4 hanggang 4, magiging true yung inequality natin. So patunayan na lang natin na mali din ito kapag sinubstitute natin yung 10, magiging 16 minus 10 squared. Hindi siya greater than or equal to 0 kasi magiging 16 minus 10 squared, 100. Negative yung sagot, no? So hindi siya greater than or equal to 0 kasi negative ito. Negative 84 is not greater than or equal to 0. So therefore, tama yung sagot natin na letter C. Number 53, if a positive integer m is divisible by 3 and 7, then m must also be divisible by... So kapag ganito, divisible siya sa 3 tsaka sa 7, automatic divisible din siya sa LCM ng 3 and 7. So ano ang LCM ng 3 and 7? Ang LCM niya ay 21. So therefore, yung number m natin, divisible dapat sa 21, which is letter B. Or pwede tayong mag-example. A positive integer m is divisible by 3 and 7. Magbigay tayo ng example na divisible by 3 and 7. Pwede 21, 42, and so on. 21, 42, 63, isa pang number. 42, 63, and so on. So yan yung mga numbers na divisible by both 3 and 7. So ang 21, 43, 63 hindi siya divisible by 10. 63 divisible sa 63 pero yung 21 at 42 hindi. So mali ito. 105, hindi rin divisible yung 21, 42, 63 sa 105. So sa 21 lang yan. Or automatic kapag divisible both by 3 and 7, divisible din siya sa product or yung sa LCM ng 3 and 7. Number 54, if positive integers m and n are not both even, which of the following must be add? Okay. Analyze natin tong ibig sabihin ng m and n are not both even. May tatlong case ito. Not both even, ibig sabihin, pwedeng 1 even, 1 odd. Kasi not both even. Pwede rin namang 2 odd numbers. Not both even Not both even. Which of the following must be add? So dalawa yung condition natin. Isang even, isang odd. Yung isa naman, dalawang odd. So which of the following must be odd number? Kapag sinubstitute natin alinman dito sa dalawa, magiging sagot dapat ay odd number. Pag may counter example tayo, so ibig sabihin mali na yon. So i-try natin isa-isa. 2 times m plus n. Kapag isang even, isang odd. Try natin isang even, isang odd. So gawin natin ang odd ay isang odd, isang even. No? So gawin natin m equals 3, n is equal to 2. Okay? Tapos ito naman dito sa both odd, try natin yan, dalawa parehas. Dalawang odd, gawin natin m equals 3, n equals 1. Okay? So tingnan natin kung alin dyan yung which of the following must be add. Ano yung magiging add pag sinubstitute natin itong dalawang pairs natin dito. So dito muna, magiging 2, ang value ng m natin ay 3. Ang n ay 2. So 3 plus 2 minus 5. Anong magiging sagot natin dito? 2 times 5 is 10 minus 5 equals 5. Ayun, add siya. Try natin dito sa kabila. So magiging 2 times m plus n. M plus n, we have 3 plus 1 minus 5. So magiging 2 times 6. 3 plus 1, 4. 2 times 4, 8 minus 5 equals ito sa 3. Ayun, add parehas, no?
Add parehas kahit ano yung sinubstitute natin. Isang even, isang add. Add yung naging sagot, dalawang add, naging add pa rin. So therefore, tama pala tong letter A, no? Which of the following must be add? Parehas odd number yung kinalabasan. Okay, so i-try na lang natin yung BCD kung false nga itong BCD. O, try natin sa letter B, M times N. So kapag 3 times 2, ang magiging sagot ay 6. Hindi siya add. Dito naman sa kabila, 3 times 1. So 3 times 1 equals 3. Add siya. Pero mali dito sa kabila. Ang tinatanong kasi which of the following must be add. So nag-fail sa kabila, kailangan true sa parehas dapat. Okay? So letter C, M minus N. So M ay 3, N is 2. So 3 minus 2 equals 1 siya. Add. Check. Paano sa kabila? So sa kabila, 3 minus 1 equals 2. Nag-fail. So ibig sabihin, mali rin si letter C, nag-fail kasi. So M plus N minus 1 naman, so 3 plus 2. 3 plus 2 minus 1 equal ito sa 5 minus 1, 4. O mali na agad. Hindi na siya add. Hindi na add. So mali na agad. So itong kabila naman, 3 minus 1 plus 1 equal siya sa 3. Tama dito. Pero kailangan tama parehas. Kagaya nung letter A natin, parehas add yung kinalabasan nung nag-substitute tayo ng isang even, isang add, or dalawang add. Okay? So number 55, on the number line, if A is less than B, if X is halfway between A and B, and if Y is halfway between X and B, then B minus Y over Y minus A equals blank. So gawa tayo ng number line. Number line, on the number line, ito yung A natin. Ito yung A. Dito natin ilagay si B. Sabi, X is halfway between A and B. So nandito si X. Okay? Kung nandyan si X, halfway daw yan. Ibig sabihin, pantay ito ng sukat. Ay di, lagyan ko to ng kahit anong number, no? Gawin ko na lang 2 para madali. Ayan. Halfway kasi sila eh. Halfway. Ibig sabihin, pwede nating gagawin kong parehas 2 para madaling isolve na yan. Tapos, Y daw is halfway between X and B. X and B, nandito naman si Y. Nandito si Y. Kung yung X to B ay ginawa kong 2, so ito, ibig sabihin, ito ay magiging 1. 1 unit ito. So itong kabila, 1 unit din. Okay? So 1 unit din ito. Ngayon, i-substitute na natin. Then B minus Y, yung B minus Y, or B minus Y, ito yung B minus Y, no? Ilang unit yung B minus Y? Magiging 1 ito. Kasi B minus Y. Ano yung distance nito? B minus Y. Okay? So magiging 1. Tapos yung Y minus A naman, etong Y minus A, Y hanggang dito sa A, ano yung sukat niya? Ang sukat niya itong kabila 2, tapos itong X to Y 1. So pag inad natin 2 plus 1, magiging 3. Therefore, the answer is letter B, 1/3. So yan yung isang solution. Kinuha natin sa distance. Pwede rin naman mag-assign tayo ng eksaktong number. So another solution, mag-assign tayo ng eksaktong number. Kasi dito, distance na yung kinuha ko eh. So pwede rin ito, maglagay kayo ng number ng eksaktong distance dito. Gawin ko itong A, gawin ko itong 0, tapos itong B gagawin kong 4. 0 to 4, no? So syempre, ang gitna ng 0 at 4, ang gitna niyan ay 2. Yan. So coordinates naman ang ginamit natin dito. Yung A nilet kong 0, yung X ginawa kong 2 dahil nasa pagitan siya ng 0 at 4. Tapos yung Y nasa pagitan ng X at B. So magiging itong 3. Tapos i-substitute natin. B minus Y, ang B ay 4, minus Y, ang Y natin ay 3. Tapos Y minus A, ang Y natin ay 3, minus ang A natin ay 0. So yun, same answer. 4 minus 3 is 1. 3 minus 0 is 3. Okay, 1/3 pa rin. Letter B pa rin yung sagot natin. Okay, so kung naghahanap po kayo ng magandang UPCAT reviewer or college entrance test, ito po yung maire-recommend ko sa inyo. Ayan, so galing sa MSA. Ayan, UPCAT reviewer parehas. Itong isa naka-specific UPCAT, itong isa naman UPCAT, ASET, DCAT, USTET. So magandang reviewer po yan, meron ako niyan. Kaya kung naghahanap kayo, self-review kayo, bili na po kayo ng reviewer na yan, napakaganda. I-tick nyo lang dyan, nasa description po. Okay, pagpatuloy natin, number 56. Find the set of all odd numbers x satisfying the conditions. 5x minus 3 less than or equal to 0 and 3x minus 4 greater than or equal to 0. Okay, so odd integers ang hinahanap natin. No? Find the set of all odd numbers. Okay, so isolve lang natin na magkabukod ito. 5x minus 3 is less than or equal to 0. Ito naman kabila. End yan, no? End. So ibig sabihin, pagsasamahin dapat natin yung intersection nila. 3x minus 4 is greater than or equal to 0. Solve lang natin ng x dito.
add 3 to both sides. Parang equality lang din yan. So we have 5x is less than or equal to 3. So therefore, divide both sides by 5. Ang magiging value ng x ay less than or equal to 3/5. Sa number line, pwedeng i-divide ito. Magiging 0.6 ito. 0.6 sa decimal. Okay, so ito naman kabila. 3x minus 4 is greater than or equal to 0. Add 4 to both sides. Kailangan ang matira dito sa left side ay x lang. 3x is greater than or equal to 4. Divide both sides by 3. Therefore, ang value ng x ay greater than or equal to 4/3 dapat, or in decimal that is 1 and 1/3 or 1.33 repeating. Okay. Ngayon, pagsamahin natin ito sa number line, kaya ginawa kong decimal, number line 0.6, no? Ito yung 0. 0.6, pagpalagay natin dito yung 0.6. Papunta dito sa left, may equal, no? So papunta dito. Tapos, yung 4/3 naman, 1.33. Kung nandito yung banda dito yung 1.33. Papunta siya sa right. Okay, malinaw, wala silang intersection. Kapag end, ibig sabihin yung common sa kanilang dalawa. Walang intersection yung dalawang graph natin. So, ibig sabihin, ang sagot dito ay letter D, empty set. Wala silang intersection. Okay? Tandaan kapag end, intersection nila. Kapag or naman, pagsasamahin lang natin sila. So, therefore, the correct answer is letter D, empty set. Number 57, state the property illustrated. So, property lang ito. Isa-isayin natin yung ibig sabihin ng mga property, no? If 8 times 3 plus 4 equals 24 plus 4, and 24 plus 4 equals 28, then 8 times 3 plus 4 equals 28. So, mapapansin natin, parehas equal sa 28 ito, no? Or parehas pala ito, 8 times 3 plus 4 equals sa 24 plus 4. Tapos ito, naulit, 24 plus 4 equals sa 28. Kapag ganyan merong parehas, 24 plus 4 parehas yan sila, pwede nating i-equate itong 8 times 3 plus 4 dito sa kabila na 28. Ang tawag dyan ay transitive property of equality, letter D. Transitive property of equality, sabi dyan, kapag ang A ay equal sa B, tapos B ay equal sa C, pwede nating gawing A is equal to C dahil parehas silang equal sa B. Pwede nating i-equate yun dahil nga parehas silang B, A is equal to C. Transitive property ang tawag dyan. Okay? Isa-isayin naman natin. Itong distributive property, ibig sabihin yan, A times B plus C equal ito sa i-distribute lang natin. Kaya nga distributive property, AB plus AC. Okay? Commutative property of addition naman, ibig sabihin yan, A plus B is equal to, baligtarin natin, B plus C. And then the associative property, walang nakalagay kung multiplication or division. Associative, by groupings yan, A plus quantity B plus C equal siya sa, ito naman ang A group natin, A plus B, and then plus C. Groupings lang yung associative property. So ang tamang sagot ay letter D, transitive property of equality. Number 58, if 8 less than the product of a number and negative 5 is greater than 7, which of the following could be that number? So translate lang natin isa-isa. 8 less than, ibig sabihin ng 8 less than ay minus 8. Minus 8 dito sa kasunod. Nandito natin ilalagay yung kasunod na phrase. If 8 less than, so nandyan yan, automatic nasa kanan yan kapag 8 less than or 8 more than. The product, okay, imumultiply natin. The product of a number and negative 5. Imultiply natin yung number. Ilalet ko tong number n. Okay, yung number ay n and negative 5. Product nila ay di negative 5n. Okay, is greater than. Ayun, is greater than. May kasunod pala yung is. Kung walang kasunod yung is, equal sign lang yon. Pero nakalagay is greater than, edi inequality symbol tayo, greater than 7. Which of the following could be that number? Isolve lang natin yung value ng n dito. Okay, so solve for n lang tayo. Subtract tayo ng 8 to both sides. Pag nag-subtract ng 8 to both sides, cancel na yan. Negative 5n is greater than 7 minus 8. That is, sorry, but naging minus? Plus dapat ito. Plus, dapat opposite, ano? Negative 8 plus 8. Add 8 to both sides, so this will be 15. Okay, and then last, divide both sides by negative 5. Sa inequality, ang rule natin, kapag nag-divide tayo or multiply ng negative number, yung inequality symbol natin mababaligtad. Magiging less than. So 15 divided by negative 5, that is equal to negative 3. So sa mga choices, alin dyan ang less than negative 3? So yung 3 and 5, mali na. Etong negative 3, mali din ito kasi less than. Pag less than, hindi kasama yung negative 3. So magiging sagot natin, negative 4, negative 5, negative 6, and so on. So therefore, A is equal, negative 5, yan yung number na masasatisfy.
less than negative 3, so negative 5 lang yung number na less than negative 3 sa ating mga choices. Number 59, if 16x plus 8y represents the perimeter of a rectangle, o given daw ang perimeter ay 16x plus 8y, perimeter ng rectangle. If and 5x minus 2y represents its width, o ang width daw ay 5x minus 2y, then its length is represented by the expression. Okay? So hinahanap lang natin yung length, substitute lang natin sa formula. Ang formula ng perimeter ng rectangle ay 2L plus 2W, i-substitute lang natin. So perimeter, substitute natin 16x plus 8y equals 2L. Ayan, so lagay lang natin 2L plus 2W. Ang W ay 5x minus 2y. So 5x minus 2y. Okay? So isolve lang natin itong L. So i-distribute muna natin ito. Distribute. So we have 16x plus 8y is equal to 2L plus 2 times 5x, that is 10x. And then 2 times negative 2y, we have negative 4y. So pagsabayin na natin, dapat L ang matira. Or yung 2L, etong 10x at 4y, ilipat sa kabilang side. Positive 10x, edi subtract tayo ng 10x. Itapat na natin dito. 0 na ito, positive at negative. Negative 4y, opposite niya is positive 4y. So add tayo ng 4y to both sides para maging 0 na ito. Ang matitira na lang sa right side ay 2L, tas i-combine natin ito. 16x minus 10x, that is equal to 6x. 8y plus 4y, that is equal to 12y. And then we have 2L. Para matira L lang, divide both sides by 2. Okay. Therefore, ang value na ng L natin ay equal sa 6x divided by 2, that is 3x, plus 12y divided by 2, 6y. So therefore, ang length ay 3x plus 6y, letter B. Last number, number 60, if the radius of a sphere is doubled, then the volume is multiplied by... Okay, kailangan alam natin ang volume ng sphere. Volume ng sphere ay 4/3 pi r cube. Okay? Ito yung original. Original. Ang nangyari daw, if the radius of a sphere is doubled, ito na yung bago. Bagong volume, V sub n, new volume, babaguhin daw natin papalitan natin yung radius niya, double daw. Yung sphere, yung radius natin magiging 2r na doble, tapos naka-cube. Then the volume is multiplied by. Okay, so i-simplify natin ito, magiging itong 4/3 pi. I-cube natin ito, itong 3 i-distribute natin. 2 cube r cube. So yung 2 cube ay 8, and then we have r cube. So mapapansin natin, pag i-isolate natin itong 8, ilagay natin dito sa harapan, magiging siyang 8 times 4/3 pi r cube. Di ba itong 4/3 pi r cube? Ito yung original, 4/3 pi r cube. So therefore, ang nangyari sa volume, minultiply lang natin sa 8. Ito yung original. Itong may bilog, original volume yan. Nagkaroon lang ng 8 sa harap. So therefore, multiplied by 8. Letter C ang tamang sagot. So yung original ay minultiply lang natin sa 8. So that's all. Thank you for watching. I hope nakatulong ang 10 items na math reviewer na ito para sa mga nagre-review sa UPCAT at sa iba pang college entrance test. So kung may math question kayo ay i-comment nyo lang dito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.